Sino nga ba ang nagsasakripisyo? Habang nagbabangayan ang mga politiko sa Senado, may mga Pilipinong nangingibang bansa hindi para yumaman kundi para mabuhay. Habang may mga senador na nag-aakusahan, may mga pamilya namang nalulubog sa utang dahil lamang sa isang pagkakasakit. Habang pinag-uusapan ang kapangyarihan, may mga mamamayang naghahanap ng simpleng seguridad para sa kanilang kinabukasan. Ito marahil ang pinakamalaking trahedya sa ating politika. Napakadaling pag-usapan kung sino ang nasa mayorya at minorya, kung sino ang kakampi at kalaban, kung sino ang panalo at talo. Ngunit bihirang pag-usapan kung bakit patuloy na umaalis ang mga Pilipino sa kanilang sariling bayan, kung bakit patuloy na naghihirap ang marami, at kung bakit tila napakalayo ng gobyerno sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Sa usapin ng impeachment, flood control, at iba pang kontrobersiya, iisa lamang ang dapat maging batayan, katotohanan at ebidensya. Hindi sapat ang malalakas na pahayag, hindi sapat ang drama, hindi sapat ang paulit-ulit na paratang. Ang tunay na pananagutan ay nagsisimula kapag handang humarap ang lahat sa katotohanan, gaano man ito kasakit o hindi komportable. Ngunit may mas malalim pang usapin. Kapag ang mga abogado at tagapagtanggol ng karapatang pantao ay nakararanas ng paniniktik at pananakot, kapag ang mga mamamayan ay natatakot magsalita, at kapag ang katiwalian ay tila nagiging normal na bahagi ng sistema, hindi lamang mga individual ang nanganganib. Ang mismong demokrasya ang nasusubok. Kaya ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang mananalo sa susunod na debate sa Senado. Ang tunay na tanong ay kung sino ang nagsasakripisyo sa lahat ng mga pagkukulang na ito. At ang sagot ay malinaw, ang ordinaryong Pilipino, ang manggagawa, ang magsasaka, ang OFW, ang pamilyang nagtitipid para sa gamot, ang kabataang nangangarap ng mas maayos na kinabukasan. Hindi kailangan ng bayan ng mas maraming ingay, kailangan ito ng mas maraming katotohanan. Hindi kailangan ng mas maraming palabas, kailangan ito ng mas maraming pananagutan. At hindi kailangan ng mas maraming politikong mahusay magsalita. Kailangan ito ng mga lingkod bayang handang maglingkod. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang Damdaming Makabayan, tinig mula sa laylayan. Hanggang sa muli!